everybody. Good evening. May kukunting issues lang kaming erase para sa lahat. Ang una-una, may listahan ang WHO nung parang kulatilya na magbigay kami, then they gave us a list of the persons who should be given the vaccine first jab. May mga grupo-grupo na tao. Ako naman, I remember that when we were discussing about the loans that we are applying for sa DBP, Asian Development Bank rather, and World Bank. As we were discussing it, I gave a list of priority in the ladder kung sino ang mauna. But apparently, this was not complied strictly. Kaya ang mahirap nito, ang nagbigay, ang WHO, yung COVAX, donated yan. So tinanggap natin, knowing fully well that we have to honor the conditions attached thereto. Ang nangyayari ngayon, hindi nasusunod. Kaya magalit yung mga health workers na dapat mauna, yung mga nurses, doctor, health workers. Ito yung tinatakutan ko noon. I remember very well admonishing everybody that the priority sa pagbigay ng bakuna ay ito ang masusunod. Wala pa yung COVAX. Yung akin lang, sabi ko, yung mga vulnerable, walang trabaho, kung may masakit at baka maagapan. So, I made a list, but they're all here, included in the list of priorities, including the WHO conditionalities. Hindi nasunod kasi may iba, ang balita ko, na ibigay sa mga anak ng mga artista at iba pa. Yung the favored few always. The penchant for, kaya nga kayo nagtatanong, bakit ka masyadong attached sa military? Wala mang alam yan. Hindi man ito, this is a mechanical act. It is not a study of medicine. Ano ito? Parang transaction sa negosyo. Kaya tinawag ko si Galvez, secretary, para siya ang magdala. You need not be a doctor here because you are transacting a business. It is not really a matter of medical science that you are talking of. So, mayroong mga tanong nila sa akin, bakit ka Duterte, mahilig ka sa military? Sabi ko na, hindi, remember sabi ko yung pera, ang pantawid mag-abot talaga sa mga beneficiaries. It turned out later that some non-beneficiaries o hindi kasali, nabigyan, and worse yung iba, nakihati pa ang barangay captains. Well, I'm sorry to say, but yung umabot sa amin, nakademanda na. And it is really, kaya hindi pa naibigay kasi kinuha na ninyo, that is malversation of public funds.
ito ngayon, alam ninyo yung naintindihan ko. I understand fully well the psyche of the Filipino. We want to please everybody, especially friends. Parang unahin natin. Parang baka us first, tapos sila. That's the penchant of Filipinos. Ngayon dito maraming nawala sa listahan, not in the priority, and were given the vaccines. Nandito yung mga pangalan, hindi ko na lang basahin. I will just let the Department of Health deal with you sa panahong pagkatapos ito. Yung God willing, kung at least mabakunahan na lahat, okay na. Do you know that there are 1.7 million? Yan sila ang nauna. In the front line, frontline workers in the health facilities, both national and local, private and public health professionals, mga doktor, nurses, sa ospital, dyan sa labas, nagtatrabaho, and non-professionals like students, nursing aides, janitor, barangay health workers, kasi sila yung lumalapit. Ito naman mga estudyante ito ng mga nursing, at ang mga doktor. Tapos ang sunod, the senior citizens age 60 and above, disqualified na ako, pati si Secretary Lorenzana. Hindi na kami kasali. So dito pa lang sa first group, itong frontline networkers, they are the number about 1.7 million. Tapos ang natira sa atin, about mga 400,000. Naibigay na. Ang sunod is the senior citizens. Age 60, 75 na ako, and above, pagka may takot. We have to consult our doctors. Persons with comorbidities not otherwise included in the preceding categories. Yung may masakitin, afflicted with sickness, and sickly, may mga sakit. Frontline personnel in essential sectors, uniform personnel, and working sectors identified by the IATF as essential sa bakuna. Ito yung madapat mabigyan. Then the indigent population not otherwise included in the preceding categories. Yung mga mahirap. Then teachers, social workers, then government workers, and other essential workers, socio-demographic groups that significantly high risk other than citizens and indigenous people. Yung malayo, far from the madding crowd, sa mga doktor. Overseas Filipino workers, and then remaining workforce. Then last, the rest of the Filipino population not otherwise included in the preceding groups. Alam ko mahirap ito. And I said, I understand fully the psyche of Filipino. Masya, halika dito, sumingit ka dyan, yan. Yan yung style ng Filipino. Ang problema, dito pa lang tayo sa first group, sila lahat, buong Pilipinas, they number about 1.7
million. Ang ating stock na ewan dyan is about, I do not know the inventory. Can I ask the Health Secretary? Magandang hapon po, magandang gabi po, Mr. President and fellow cabinet members, Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga kababayan. As of March 23, Mr. President, ang naiturok na po natin, nabakunahan natin ay 508,332, which is 62%. Ang katumbas po nito, 62%. Of the first group only. Yes, Mr. President. And first dose only. Kasi meron po tayong second dose after 28 days, Mr. President. So, ang natitira pa ho natin, kasama yung 400,000 kaninang dumating, will be about mga 900,000 pa ho ang natitira na doses. But this is not enough because the total delivery, which is about 1,525,600 Of the first group. of the first group, Mr. President, yan po, yung total na dumating is only about 30% of our requirement for the 1.7 million healthcare workers. Times 2 pa yon, Mr. President, 3.4 million ang kailangan natin na doses. So, kulang na kulang talaga yung bakuna sa ngayon, Mr. President. So, kailangan po talagang sundin yung ating pong priority listing na inyo pong binasa, Mr. President, para maging maayos po ang ating bakunahan program. Let us rather trace the travel of the bakuna. Sino ang magpadala doon sa mga probinsya? Who's the guy in charge? Meron po tayong DOH, Supply Chain and Logistics Management Office. Yung pong lahat ng bakuna sa ngayon ay dinideliver from the airport to the Metro Pack. Sa Marikina po, may malaking storage facility which is +2 to +8 degrees centigrade yung lamig. Kasi hindi po pwedeng hindi ho masunod yung temperature, sir. So, kailangan talaga mahigpit po yan. So, just give me the travel of the bakuna downward. Okay. So, yung pong galing sa Metro Pack, pupunta po yan sa, halimbawa, sa NCR. Sa NCR po, meron tayong region, DOH Regional Office. Tapos meron pong allocation yan sa mga iba't ibang mga hospitals. Yung pong number 1 na COVID-dedicated hospitals, yan pong pupuntahan ng bakuna. Yung pong mga COVID referral hospitals naman po, dyan din pupunta yung mga bakuna, sir. Yung pong mga level 2 and level 1 hospitals, lahat po ng mga healthcare workers dito po sa mga lugar na ito, sila po ang uunahin na Mr. President. So, ganun din, pagka dinala naman po sa Calabar Zone, 4A, ganun din po mangyari. From the DOH region, bababa po yan sa mga hospitals sa Region 4A. Ganun din po sa Region 3, Mr. President. So, meron na po tayong distribution channels na dideploy po natin lahat itong mga bakuna to the intended facilities and also a master listing of the intended beneficiaries or vaccinees, Mr. President. If somebody goes wrong, who's to blame dito sa Manila? Dito sa Manila, yung chief of hospital. City Health. At saka City Health Officer ho, para sa kanilang mga health facilities under their LGU jurisdiction. Because once the vaccines are downloaded to them, yes, sir. Sila they have the responsibility to take care of it. That is right, Mr. President.
ayaw ko kasing, alam mo, ordinarily, it's just a very small, it's trivial actually, under ordinary times. But in times like this, when we are only the donee sa mga donor at tinanggap natin yan with the conditions up attached thereto, dapat sundin natin. Kasi sinabi na sa atin ng country representative ng WHO, if you do not follow the list of priority, you might lose the assistance of the WHO. It was made clear to us na gano'n ang pagkasabi. Okay. Dito nangyari ito sa ikaw nang bahala, ayaw ko na magpangalan ng tao. It happened sa Parañaque. So, anak ito ng artista, kayo na ang bahala mag-imbestiga nito. Then kung matapos na ito, let your legal office handle or idiretso mo na lang sa make a report out of that incident and diretso mo na lang sa ombudsman. Mas mabuti, mas madali. Mr. President, if I may, Yeah. kasama po natin dito ang DILG, kasi under po sa DILG, yung may jurisdiction po sila. So, sila po nagpapadala ng show cause letters dito po sa mga taong lumabag doon po sa ating priority listing. Do you think that that is possible? Because yung mga, sama mo, the ultimate person responsible for this are the health workers, city health workers, provincial health workers. Yung mga officers opo, sir. Empleyado mo ito eh. Hospital chiefs, yes, sir. Mr. President. So to make a long story short, mag-execute na lang ng affidavit and why resort of the investigation and then send it to the ombudsman. Mayroon rin ng mga show cause orders issued before 5 mayors who jumped COVID-19, the vaccine line. Ito yung sumingit. Actually, ang number 1 dito is Mayor Alfred Romualdez of Tacloban City, Leyte. Then, you have Mayor Dibo Tuan of Tibuli, South Cotabato. Then Mayor Villalobos of South Cotabato. Mayor Noel Rosal of Legazpi City, Albay, vaccinated on March 16. Nandito yung date ng nila. Mayor Abraham Iba of Batarasa, Palawan. Ang sabi nila na ito yung mga, ang rason nila, I think that is a universal excuse na para hindi matakot yung mga constituents. Well, ako medyo gray area yan. Na dapat talaga ang una, yung mga, whether or not they jump the COVID-19 line of vaccination would require a certain amount of illegal study. So yun lang po. Sila yung may show cause order. Bakit sila ang nauna? Instead of following seeing to it that the list is followed religiously at hindi nasunod. Meron ng dagdag pala dito, Mayor Elinito Peña of
Minganilla, Cebu, Mayor Victorio Torres of Alicia, Mayor Virgilio Mendez of San Miguel, and Mayor Arturo Piolo II of Lila also. Yung iba hindi pa na tinutukoy pa nila. Ako dito, itong mga opisyal, if the purpose is really to show to the constituency that it is safe, may ako, hindi ko maano masyado. I said that there's a gray area there. Kasi nga, nung una sinasabi, magpaturok ako, dapat ako ang mauna. They forgot that ako yung sa mga kategory ko is yung hindi na nga kailangan hayaan na lang kami. So I had to wait for I'm waiting for kung magdating kung makabili ka sa labas. Kung hindi naman, I can wait. It's not a sad story, but it's a commentary of our times. Marami talagang problema sumusulpot dyan sa whatever. Noong sa pera, nag-warning ako before. Sabi ko, tandaan nyo ito nga. And yet, many na demanda because they malverse the funds. Or, hinati nila, hiningi. Short-changing actually what ibigay dapat kinunan. Well, that is kung galing na sa kamay, nakalista na doon, natanggap niya, that is estafa. Or other forms of swindling, that is Article 318 sa Revised Penal Code. Other form of deceits, if it does not fall squarely on the crime of estafa. For the information of everybody, ngayong gabi, dadating yung, is it tonight? Dadating yung the remaining 400,000. Ang dumating, puro donation, China gave 500,000 plus, then they rounded it to 1 million. So, may bakuna, pero hindi binayaran ng pera ng gobyerno. Yung AstraZeneca, na binigay ng WHO, magkano yun lahat, Secretary? Yung pong dumating na AstraZeneca, 525,000 doses po, Mr. President. Okay. So, donated rin yun. Yes, Mr. President, through the COVAX facility. So, sa mga kaibigan ko, just to refresh your memory, every time we meet her, I've stressed the point that ang dumadating puro donated by the WHO and China. Wala pa tayong bakuna. Sabi mo, saan ang bakuna? Bakuna na bili? Wala. Wala tayong bakuna na bili. Wala pa. Kung magdating man, mga next week siguro, then that would be the time that they would notify kayo, si Secretary Galvez, will ring the bell for the World Bank to record it at yun ang babayaran. Babayaran nila doon sa
nabili natin. I think it's China. 1 million. Yung 1 million binigay yon. We are expecting another 1 million na galing China. Ito, kasi parang nahiya na tayo, binibili na natin to. So that is the time na may bakuna, mayroon. Ito, gamit ang kwarta ng tao. May bakuna na saan? Wala. Meron, pero hindi bayad sa taong bayan. Just to complete the story. Kasi mahirap tayong makaintindihan dito. Wala pa hanggang ngayon. At this very moment, and up to this time, there is no bakuna na binili natin na dumating. Wala pa yan. Medyo malayo pa. But next week or hopefully week after. Basta sana, I pray that it would happen within the month of March. That is para maano na tao na kasi kung hinihingi pa lang bakuna, may bakuna. All you have to do is to ask Secretary Galvez and he would give you the rundown. Ganun lang kasimple. Hindi naman mahirap yan na, no? It's not hard to solve. Secretary Galvez is just one call away and everybody would get enlightened. I will not add more kasi sabi issue lang issue. O sige. Kasi kung issue, then if we are talking of bakuna, saan ang bakuna? Magsabi, bakit? Nabili? Wala. May bakuna, hindi natin binili. Binigay pa hanggang ngayon. So we have only to thank China and the World Health Organization for helping us out in our predicament at the moment. The approved loans are here. I have a list coming from a senator. Approved lang ito. List. Approved list lang ito. Hindi ito pera na binigay. Kasi pangbayad nga noon. It's the World Bank who will pay. Papel lang yan eh. All paper. So we go now to the usual report mo. Thank you, Mr. Secretary President. Duque. Salamat po, Ginoong Pangulo. Ako po ay magbibigay muli ng ating pong pinakahuling COVID-19 situation. Can we have the first slide? Yung unang slide po. Yan po. Ngayon na ika-24 ng Marso 2021, meron po tayo nadagdag na mataas na naman po na kaso, 6,666 na mga bagong COVID cases. At sa bilang na ito na naidagdag sa ating mga kaso po, ang pinakamalaking bahagi nito ay 3,758 ay galing po sa NCR. 1,085 naman po mula sa Region 4A at 712 mula po sa Region 3. At ang natitirang 1,111 po ay nanggaling sa mga iba't ibang rehiyon. At para naman po sa ating mga aktibong kaso, ang kabuuan po bilang ngayon ng araw na ito ay nasa 91,754 active cases or 13.41% ng ating mga kabuuan kaso. Ito po ay tumaas ng halos sa tatlong doble. Dati po, ang ating active cases ay nasa mga 4 to 5% lang po. Mga 20,000 plus ang pinakamababa po natin. Ngayon po sumipa ng 91,754.
Ngunit ang atin pong recoveries ay umabot na sa 579,518 at ang atin pong recovery rate ay bumaba po sa 84.7%. At ang bilang po ng mga pumanaw ay asa 13,039. Ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.9%. Bumaba din po ito mula sa 2.05% noong mga 4 na linggo nakaraan. Dito po naman makikita natin, Mr. President, na although mataas po yung ating active cases na 90,168, ang katumbas ay 98.3%. Makikita po rito na pinakamalaking porsyento nito, mild. Mga 92% po yan. Ang asymptomatic po, mga 4 to 5%. Tapos ang ating pong severe or critical ay sana po ay manatili lang mas mababa pa hanggang sa maaari na asa 1.7% lang po. A total of 1,586. Next slide. Ito po yung ating usual epidemic curve ng ating pong COVID cases. At gaya ng nasabi ko po, umabot na naman sa isang napakamataas na bilang 6,666. Kahapon, medyo nababa ng kaunti, 5,674 o 76 ang kaso na naitala. At pwede pa rin ho itong tumaas, Mr. President, kung hindi po maghihigpit na sundin ang ating pong mga additional restrictions and minimum public health standards. Muli sa pangunguna ng ating pong One Hospital Command Center or OHCC at sa pakikipagtulungan ng ating pong mga local chief executives sa mga lugar sa ilalim ng NCR+, kasama po ang Bulacan, ang Rizal, ang Cavite at Laguna. Tayo po ay nagpupursige na mapanatili ang sapat na bilang ng mga kamang pantugon sa mga kaso sa mga ospital man o maging sa mga quarantine at isolation facilities ng mga iba't ibang lokalidad. Hinihingi din po namin ang tulong at kooperasyon ng bawat mamamayan, ating po mga kababayan upang suportahan ang laban natin kontra COVID-19. Protektahan po natin ang ating mga sarili at mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pananatili po sa bahay, paggamit ng face masks, at palagian na paghuhugas ng kamay at paglilinis ng mga frequently touched surfaces, yung po mga madalas hawakan na mga gamit. Ang digmaan pong ito ay talagang laban sa COVID-19 at yung tinatawag natin battlefield sa katawan po ng bawat mamamayan. Ito pong kalaban na ito ay hindi katulad ng Abu Sayyaf o yung mga ibang mga kalaban natin ng ating lipunan. Ang kalaban po natin dito, hindi natin nakikita. Hindi po natin naamoy. Hindi po natin natitikman. Bago pa natin siya maramdaman, minsan nagiging huli na po. Ibig sabihin, nagkasakit na po tayo at tinalo na po tayo ng COVID-19. Kaya tayo po nananawagan sa ating pong mga kababayan na ang pagsunod po at pagtalima sa ating pong mga minimum public health standards, yung pong wearing of mask, of face shield, physical distancing, at siguraduhin na sapat na ventilasyon po ang mga lugar na pupuntahan, ilagan po ang mga crowded places, closed spaces, closed conversation, at wag pong nagbababad sa mga lugar. Kung meron po kayong mga pangunahin pangangailangan na bibilhin, halimbawa, sigurado wag po kayong tatagal ng 15 hanggang 30 minuto. Para po ang tsansa na kayo ay mahawa ay talagang maliit. Kaya kung sundin po natin lahat ito, ay nakakasiguro po tayo, makakamit po natin ang 95+% protection rate ng ating pong sabay-sabay na paggamit ng face mask, face shield, and social distancing at ang sapat na ventilasyon sa mga iba't iba pong mga lugar. Sa susunod na slide naman po, Mr. President, ay dito po
sa lagay naman ng bawat riyon sa bansa, nananatiling nasa high risk po ang NCR base sa naitalang 2-week growth rate nito na asa 137% at ang average daily attack rate na 14.9 per 100,000 population, habang ang regions 2, 3, 4A at saka 6 at Caraga ay nasa moderate risk. Mahal na Pangulo, sa lahat ng ito ay umaasa po kami na patuloy na kooperasyon po ng lahat at muli maraming salamat po at isang magandang gabi at handa po akong sumagot sa inyo pong mga katanungan. Mr. President, Senator Bongo, fellow workers in government. Ito na po ito ho yung pinagdaanan po natin. At masasabi ko lang ho dito sa pag tinanong niyo po kanina on commerce and trade. Masabi natin, kung titignan natin, the economy has been performing very fast bago pandemic. And nalaman natin yung nangyari last year, kaya nakita po natin yung pagbagsak ng GDP ng ekonomiya, yung kulay pula na box ay minus 16.5. Pero nakita natin, the economy is just starting to recover. Umakyat na po yung linya. Yung minus 16, naging minus 11 na lang, at naging minus 8 na lang. At hopefully, tuloy-tuloy po yung pag-akyat hanggang maging growth. Next chart, please. Another sign na nagre-recover tayo, yung unemployment rate, ito po, pag mas mababa, mas maganda. Kaya nung bago pandemya, nasa 5.4, 4.5, 5.3% of the workforce. Nung pandemya, nag-height of the lockdown, lumala sa 17.7. Again, unti-unti nang bumaba ito. Ibig sabihin, maraming nakabalik sa trabaho. At from 17.7, naging 8.7% na lang. At ito po ay malayo pa rin doon sa 5.3, kaya yun po yung tinatrabaho natin. Na sana makabalik pa yung mga hindi pa nakakabalik sa trabaho. Pero at least, galing sa 17.7, nag-improve na po tayo sa 8.7%. Next chart. Another sign, ito po, never mind the term, but this is about manufacturing, yung sigla po ng ekonomiya. Nakita natin yung paglubog doon, ang sign po dito, anything above 50 ay nag-grow ang manufacturing sector. At nung height nung lockdown, nag-31.6, so mababa po. Pero nakita po natin yung nakabilog, 52.5 na po tayo ngayon. That's one sign po na umakyat na ulit. Nakakabawi po tayo sa mga manufacturing. Ito ho yung mga gumagawa ng mga produkto natin. Next chart. Isa pa rin pong indication sa exports. Nakita rin natin yung pagbaba last year, minus 50%, yung mababa po na yon. Ibig sabihin, nangalahati yung exports natin. Pero unti-unti na rin nakaangat. At may mga buwan last year, September and November, na nag-positive growth po tayo. Next chart. So, ang economy po natin ay tuloy-tuloy nakakabalik, dahan-dahan. We started to reopen last July. Kaya po nakita natin yung mga improvements na yon. At napansin din po natin na as the economy started to reopen last July, last year, yung COVID cases po bumababa. So, contrary to yung kinakatakutan po ng madami, na pag nag-reopen economy, aakyat ang cases. Pero po, ito po, statistics po ito, at talagang nangyari sa atin, na habang nagbukas tayo last July, at further reopening noong August, yung mga dotted line po na vertical, COVID cases started to go down until February. Nakita po natin yung pulang linya na yan. Until February. Ito po yung bago dumating yung March na umakyat ulit. Pero mapapag-isip po tayo, nagre-reopen, bumababa ang cases. So, ibig sabihin, next chart, ibig sabihin po ay maganda naman po yung naging performance ng reopening natin at marami yung sumusunod sa mga protocol sa workplace. Ipapakita ko po yan. Ngayong nag-surge in March, marami ho tayong, ang update po from DTI, marami ho tayong inisyo rin ng mga temporary measure para maagapan itong surge na nangyari ngayong March. At yan po yung na-report po natin. Suspension ng operations uli ng mga drive-in school, mga entertainment, traditional cinemas, video, interactive game arcades, na actually hindi pa ho ito na-open. Magbubukas pa lang sana pero pinigilan natin. Libraries, archives, museum, cultural centers. So binawal po uli muna yan dahil po sa surge. Limited social events. Ibig sabihin, ito po yung nililimit na lang sa essential business gathering. Hindi po pwede yung mga hindi tungkol sa business gathering. Except, of course, yung in-announce po ni Spokesari, yung kasal, binyag, libeng, yun po, limited 10 people. No?
And then, meron pa pong ano dito, mga advisory, 30% for essential business gathering, reduction of operational capacity rin ng mga dine-in restaurants dahil ang fear po ay baka nagkakaroon ng hawahan dun po sa dine-in restaurant, lalo na po kung indoor. Kaya po, at least yun dito po sa huling nilabas ng memo circular, dun po sa pinakababa, yung restriction po ay ang bawal po ay yung air condition, yung indoor na dine-in. Pero yung outdoor dine-in, ina-allow po. Tsaka take-out and delivery. Subalit, nireiterate po natin na isasara rin muna itong mga gyms, fitness centers, internet cafes, spas, and full body massage place. Dahil, again, yan po yung pinakakatakutan na baka may risk din po dyan. But again, next chart. But again, nakita po natin na of course, because of the surges in cases, may temporary closure tayo nitong mga establishments that we mentioned. But nilimit natin dito sa mga may potential risk. And so that to allow other parts of the economy to open and safely continue. Okay. But to clarify po, the surge is not attributed to this, as pinakita po natin sa chart kanina. We reopened the economy since July 2020 and yet COVID cases went down. Dati ho, 4,000 a day to below 2,000 a day. Ibig sabihin, kahit nag-reopen tayo, bumaba po yung cases. Hanggang February. So nagtataka tayo, ba't tumaas ng March? What happened after February 2021? So next chart. So ang balita po, and of course, ang opinion po from WHO, sabi na po mismo nung ating representative po ng WHO dito, si Dr. Rabid, ay siguro po ito ay vaccine optimism. Ibig sabihin, ang naisip po ng tao, siguro medyo safe na lumabas, kahit hindi pa naman sila yung na-vaccine. At saka siguro kasama na din po ang matagal nilang pagka-lockdown at napansin ho natin ito dahil ito ho, personal experience at mga nakikita natin sa ating mga kaibigan, dumadalas na ho ang mga nagkikita-kita, mga non-essential gathering at mga physical meeting, reunion, etc. Na dati po, nung makita natin yung last year cases natin, bumababa, napansin natin last year hindi ho masyadong ganito ang mga nangyayari. Kaya ho, dyan po sa mga gathering na yan, at saka sa mga komunidad na medyo low ang compliance, na hindi sinusuot ng mabuti yung mask o kaya walang mask, ay yan po ang nagiging sanhi ng ngayong mga new cases natin at pagtaas ng cases. Kaya po, napapag-usapan po kanina yung prioritization sa immunization. Ang amin pong sinuggest at ito po ay na-discuss na doon sa vaccine panel, yung NITAG, para ho sa isang sinuggest po na isasama natin sa priority A after the frontline health workers, senior citizen, adults with comorbidities. Yung A4, ito po sana yung mga frontline personnel in essential sectors, public and private sectors, including uniformed personnel, and those in working sectors, yung mga nagtatrabaho po, na na-identify po ng IATF na directly client-facing. Isa pong pinadagdag po namin doon, yung food and beverage manufacturing at saka medical products manufacturing. Dahil po pag diyan po nagkaroon ng infection at pag nagsara yan, medyo delikado po ang ating supply ng mga pangunahing bilihin at food security will be at risk. So, pinapasama po natin ito sa A4 or priority A4. And then, of course, may A5, yung poor population, nandyan pa rin po sa category A. At may category B, yung mga iba pong frontliners, economic frontliners. Next. At ito po yung na-present po ng NEDA na iba pang mga economic frontliners under A4. So, nabanggit na ho natin yung iba dito. So, dalagtawa na ho natin ito in the interest of time. Next. Update po, Mr. President, nag-utos po kayo na magbigay ng libreng face mask para ho sa mga mahihirap. So, sa ngayon po, ang ating pong tinatrabaho ay 47,047,788 mask para ho sa mahirap. Yung numero sa kanan, 13.672 million ang na-produce at
about 12 plus million na yan, na-deliver na mismo. Next start po yun. Yung iba po, ongoing delivery ngayon sa mga warehouse po natin, 16 million. So total po yan, may mga 29 na tayo na masasabi natin in the next 1 week or 2 weeks. We will have this, 29, about 30 million mask na libre na galing po sa opisina. Sa inyo po, ito po yung proyekto na pinagawa niyo po. Interagency po, sa IATF, ng Office of the President, DTI, DOH. DOH Savings po ang nagpondo rito. TESTA, DOST, DSWD ang nagdi-distribute po dito. At saka DILG. At may ongoing pa na pinapabid po ngayon ng DBM, 17.2 million. So, very soon, we will be able to distribute already 47 million free mask. Reusable po ito. Ito yung makita nyo sa picture. Ito yung tela na may tali para sa tela. So, ito po pwedeng laman up to 20 to 30 use. Para ulit-ulitin itong gamitin pag nalaman. At ang maganda po dito, aside from free mask for communities, pinagawa po natin ito sa mga local community sewers, yung mga mananahi po sa mga barangay na walang trabaho ngayon, para double purpose meron silang hanap buhay at para may trabaho sila at may kikitain sila. At yung ginawa nila ay pamimigay sa poor communities. And of course, may tulong din yung mga local manufacturers para sa maramihang volume din. And it's creating local jobs. Of course, pag dito ginawa. Next, please. Okay, so ito po yung breakdown lang, but I won't go to the details. Ito po ang breakdown sa baba po, lower left. 12.6 million na distribute na sa NCR, Region 3. NCR po pinakamadami dahil dito maraming cases. Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, Region 11. At tapos dito may mga parating pa tayo at para tutuloy-tuloy pa rin yung delivery. Ang tumutulong po dito, ang DND, yung OCD, at saka po ang DSWD sa pag-distribute. But of course, all other agencies are helping in this project. Yun po yung mga dumating na sa mga bodega po natin at patuloy na dumarating. Okay po, next. Just on the, tinanong niyo po yung commerce and trade, just a quick update lang po na ang investments po na nag-register sa Board of Investments, tuloy po rin po ang paglaki despite this pandemic. Last year po, we hit to the upper right, 1.02 trillion. For perspective, mababa lang ng konti ito noong 2019 kasi yun po yung 1.14 trillion pesos. First time po natin naabot yung 1.14. However, in January to December 2020, despite the pandemic, we still reach a trillion level. So second highest po, 1.02 trillion ang investments po. And for this year, makita po natin yung January to March, lumabas na po 137 billion pesos, nasa kaliwang numero, tumaas po ng 64.65% versus last year. Employment, 12,000 jobs, up 13%. Next slide. Ito po yung in-update po namin kayo last year po dito. Nandito na po tayo ngayon sa paggawa ng mask. Dati wala tayong mga gumagawa dito ng mga medical grade, internationally certified, readily available PPEs. No? So, from zero to hero ang tawag natin dito. So, for example po sa mask, 2.4 million pieces per month ang nagagawa po ng N95 mask. Dati po, zero capacity. Sa upper right, yung N88, ito po yung suot natin madalas, ito po, 56 million pieces per month. Dati 6 million pieces lang. Ito yung coveralls, yung pinapatong sa ating katawan. 3.2 million pieces per month ang capacity. Dati zero. At iba pa pong mga ventilators, dati zero, ngayon 6,000 units per month. Yung melt-blown or filter for face mask, ito yung nasa loob ng face mask, 20 tons per month. Dati po, zero capacity. So ngayon pong nagde-develop, and of course, yung nasa kanan po, vaccine. Meron pong mga pag-uusap ngayon, ang DOI, talking to about 6 local companies, nakasulat po dyan,
on their plans for local vaccine manufacturing. So ito po yung ginagawa natin para hindi tayo umasa lamang sa imported na mga bibili na vaccine in the future. So ang amin lang pong request dito, syempre ito po ay nag-create ng local jobs and local manufacturing. Pera ng bayan sana para sa trabaho sa bayan. So we have to buy local. Ito po yung ating pinupush. Kasi pag nag-buy local, madali yung makaka-recover ang ating ekonomiya kasi ma-re-stimulate ang economy. Thank you po. Next chart please. And even during the pandemic, these are just some numbers. Hindi ko na ho isa-isahin. But we continue to give out mga livelihood kits, entrepreneurship seminars, mga mentoring clinic, and iba-iba pa hong mga livelihood opportunities nationwide po. And there are some numbers here running up to 17,960 ang target, pero ang nahit po natin 56,281 na mga micro SMEs na natulungan. At yung mga livelihood na ang target ay 8,000, ang nabigyan natin na livelihood kits ay 26,240. Kasama na rin po dyan yung binadget sa atin ni Senator Bongo, kaya nakabigay tayo ng mas maraming livelihood kits doon sa mga mahihirap na mga barangay at yung mga nabiktima ng mga sakuna. Okay, next chart please. We continue to provide the Diskwento Caravan. Ito po yung mga tindahan na nilalapit natin sa tao, sa komunidad para hindi na sila lalayo at pupunta pa sa palengke o sa grocery. Nakikipag-usap tayo sa mga manufacturers at ito dinadala sa mga malalapit sa mga barangay, sa mga komunidad, sa gym at diyan po nakakaroon ng maliit na mga diskwento caravan. Kung saan mga LGUs together with the manufacturers and distributors nakakabenta yung mga basic necessities, pati yung mga agriculture products in partnership with the DA, kila sector. Next chart. Tuloy po ang livelihood programs amidst the pandemic. Just to show, ito po yung umiikot tayo from Luzon, Visayas, and Mindanao. At yan po ang patuloy na pagbibigay ng mga livelihood. Ito po, simple lang po ang mga livelihood dito para lang may pambenta, may hanap buhay, pang-araw-araw yung mga kababayan natin. Diyan po ay namamahagi po tayo dyan sa tulong uli ng ating mga team with Senator Bongo at pati rin ho yung mga DSWD, DA, at iba pang ahensya, NHA, kasama po ng DTI. Next po. Nationwide po yan. And dun sa assistance to former rebels, yung sa project po natin sa LPAC, NTF LPAC, ito po yung mga natutulungan, nabibigyan ng pangkabuhayan package. Nationwide, mga 829 former rebels po ang naabot natin dito. Next chart. Pati ho, sa mga OFW, dahil po sa bilin ninyo na bigyan ng mga maraming opportunity, mga repatriated OFW, so tuloy-tuloy po dito ang seminar at pagbigay po ng mga livelihood kits. Next chart. Ayan, another set of seminars sa mga kabataan. At iba sa maliit po at hiwalay-hiwalay sila, napapayagan naman po tayo, lalo na sa mga low-risk areas. And ito naman po yung programa ni-launch po ninyo, Mr. President. Sa ngayon po, ang bottom line dito, nakapagpautang na po tayo ng almost 2.6 billion ang na-release. Sa taas po na numero na yan, makita natin yung 3 billion pesos total approved loan amount. Ang nakinabag na po, total approved loans ay 24,581. At yun pong regional breakdown, maliit po na font pero di bali na po. But there are success stories because of this. Yung mga pautang na binigay natin. Again, ito po, zero interest, no collateral, at longer grace period. Hindi sila magbabayad agad. Next chart. Patapos na ho tayo. Ito ho, last chart ay pinakita rin ho na kahit ng pandemya, dumami rin po yung nag-register ng business name. Tumaas po ng 44%. At lalo na po yung e-commerce business registration. Dahil limited ang mobility, ito hong nauso, yung mga tumatawag na lang online at pagpapadeliver. So, take-out delivery. E-commerce business registration, umabot to sa 88,000 ang nag-register. Nag-umpisa lang po yan ng 1,700. So, more than 40 times ang nilaki po. Just last year po, 2020. Next chart. That's the end po, Mr. President. So,
Yan po ang report ng DTI. I'd like to ask Dinaida, alam mo, simplihin lang natin ito pag kasi para maintindihan ng mga tao. Good evening po, Mr. President, Senator Bong, at sa mga miyembro ng Cabinet. Yung ekonomiya po natin bago mag-COVID, malakas po. Pero matagal po yung naging quarantine or lockdown natin. So nasa yellow po tayo. We are struggling, Mr. President. I have a brief presentation if you will agree po, if I can Go ahead. share my screen. Yes, right. Thank you very much. May I request, Secretariat, if I can share? Sige, yan na lang po. So, Mr. President, yung mga key messages po, 6 lang po. Yung una, we need to continue managing risk as COVID cases rise. My recommendation po na tinanggap ng Aitf din is we focus on localized quarantine and we address the highest sources of risk so that yung trabaho, yung mga kita, tuloy-tuloy po. Yung far majority naman po, hindi po apektado ng COVID. Pero pag mahigpit po yung ating quarantine tulad ng nangyari in the last year, marami pong mawawalan ng trabaho. Pangalawa po, Mr. President, when we opened the economy last October 12, we did not see a spike in cases. Yung nag-Christmas vacation, yung nag-New Year, yung first 2 months of 2021, no, yung Enero at Pebrero, hindi pa rin nag-spike in case. In fact, on a general downtrend po. This is because of strict compliance with the health standards and a gradual and careful approach to opening. So if you remember, Mr. President, when we proposed the reopening, ginawa po nating dahan-dahan, tapos kung may progress, we continue po. Yung pangatlo po, yung issue that we face now is not economy versus health. It is the total health of the people, whether it is from COVID, non-COVID sickness, or hunger. As I mentioned, Mr. President, 1 taon na tayong nasa lockdown or quarantine. This is the longest among the countries in the world. As a result, in NCR po, 3.2 million people are estimated to be hungry. So that is 23% of NCR. Sa NCR din po, 506,000 yung walang trabaho. And every day na nasa GCQ tayo, yung nawawalan po ng sweldo or kita sa NCR and the adjacent provinces po, yung Rizal, Laguna, Bulacan at Cavite, 700 million pesos po kada araw na nawawalan ng sweldo. And we also have much higher debts due to non-COVID because many people cannot afford treatment. In fact, yung claims sa PhilHealth ng high burden diseases ay bumababa talaga. So in conclusion, Mr. President, we also have to look after their welfare. Next slide. This slide po, Mr. President, shows that since March of 2020, we have been on various level of quarantine. Yung green po, yung January, February, March of last year, yan po yung normal, walang CQ or community quarantine. Pagdating po ng Marso, Abril at unang bahagi ng Mayo, ECQ po tayo, kaya red sa NCR at sa mga karatig na rehiyon. Tapos yung pink ay MECQ, yan yung nagta-transition na tayo to GCQ. Yung orange po ay GCQ, pero bumalik po ang NCR sa MECQ sa August. Kaya nakikita niyo po na medyo pink yung sa August. At since then, tuloy-tuloy po yung ating GCQ. Sa labas po ng NCR and Region 3 and 4, mabilis po na nag-transition sila to MGCQ, kaya color yellow siya. Ang NCR po ay 32% ng national economy, kaya kung sinara po natin ang NCR, malaki po yung epekto sa ating ekonomiya. Yung regions 3 and 4A, yung Calabarzon at Central Luzon, ang combined contribution sa economy, 26%. Tapos yung ibang rehiyon sa Visayas, Mindanao, Bicol, and Northern Luzon, 42%. Next slide, please. Every day po na nasa quarantine tayo last year, no, 2.8 billion pesos po ang nawawala. Ito po yung datos na nakikita po natin, or a total of 1.04 trillion. So on average po, every worker is losing 23,000 pesos per worker per year. However, itong average, it hides the wide differences across sectors and jobs. Some workers are hit much harder, especially those who have lost their jobs. Next slide.
Gaya po ng sinabi po ni Secretary Mon Lopez, yung nagdesisyon po kayo last October 12 na buksan ng ekonomiya, hindi po natin nakita na tumaas po yung kaso ng COVID. Pababa po siya. In fact, yung decision po namin ay base talaga sa datos. Yung nag-Christmas vacation, hindi pa rin umakyat yung COVID. Yung January, February, hindi pa rin umakyat. That is why yung original proposal ng economic team ay mag-MGCQ. Pero pumasok po yung bagong variant at biglang umakyat po yung ating cases sa March. Yan po yung history po ng ating cases. Kaya po Mr. President, sa IATF last week, nag-present po yung NEDA itong cost-benefit analysis. Kung pupunta po tayo sa 2 weeks of MECQ, may mga benefit naman pero may cost. So halimbawa po ng benefit, yung COVID cases, we can prevent up to 266,000 new cases. We can also prevent up to 4,738 new deaths. And we can prevent 11,626 new severe or critical case that will overwhelm our hospital. Pero mayroon ding cost yung non-COVID side. Yung hunger sa NCR, 3.2 million na, at madadagdagan pa ito ng 58,000 kung pumunta po tayo sa MECQ. Tapos yung unemployed na 506,000, madadagdagan pa ito ng 128,000. Yung income loss, ito ay magiging 2.1 billion peso per day in NCR and Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna for each day of MECQ. At yung non-COVID deaths ay mas marami pa. At yung treatment for guns sa PhilHealth ay mas marami din epekto. Kaya po, ito pong nagsasabi na, yung ibang nagsasabi po, Mr. President, na hindi po base sa siyensya o sa datos yung desisyon po ng ITF at ng Cabinet sa pagbukas ng ekonomiya or pag-add ng additional restrictions ay hindi po totoo. Lahat po ng pinapresent po natin sa ITF at sa Cabinet, as you may have seen, Mr. President, are really based on data. At minomonitor po namin ito para mabigyan po namin kayo ng appropriate advice to help in decision making. Last slide po. Kaya, ang naging recommendation namin na tinanggap po ng IATF ay limit tayo sa localized lockdown. Huwag po natin isara yung buong ekonomiya kung sa isang lugar lamang yung mataas yung COVID case. Number 2 po, ituloy natin yung public transport kasi kung kulang yan, wala pong paraan na pumasok yung mga manggagawa. At dagdagan po natin yung active transport tulad ng bicycle kasi kung one seat apart tayo ay talagang hindi mapupuno yung jeep at yung bus at MRT. Pero marami naman willing maglakad at mag-bicycle. Number 3, ituloy po natin yung curfew pero yung workers, wag po natin sila abalain. Dahil sila ay kailangan magtrabaho. Number 4, essential travel only outside yung Mega Manila bubble. Ito yung NCR, Rizal, Laguna, Cavite, Bulacan. Dito po kasi yung pinakamataas na cases at ayaw natin na kumalat ito sa ibang bansa, ibang lugar, ibang rehiyon ng Pilipinas. Kaya ito ay ginagawa po natin, itong NCR plus bubble. Number 5, yung sa office, pwede naman i-reduce to 30 to 50% alinsunod sa memorandum from the Office of the President. Pero yung ibang factories, yung supermarket, siyempre tuloy pa rin at regular capacity. Yung dine-in sa restaurants, itigil muna natin. Pero yung outdoor dining, take-out delivery, pwede naman ituloy para matulungan din natin yung mga 1 million workers sa restaurant industry. Yung mungkahi po natin din ay no gathering, social, religious, cultural. Kasi ito po ay napatunayan na nagsaspread po ng COVID. At mahalaga din sa bahay magsuot ng mask at iwasan po yung tumanggap ng bisita. So ito po yung sitwasyon po natin, Mr. President. In summary, when we entered 2020, prior to COVID, we have a very strong economy. Green po tayo. Pero dahil sa COVID at dahil sa priority to help the people cope with COVID and to help our hospitals, nag-quarantine po tayo ng matagal. At naging yellow po tayo. Pero ang gusto kong ibalita, yung ating projection sa GDP growth rate ay babalik sa positive this year, 6.5%. Ituloy lang po natin yung risk management, yung paggamit ng pondo ng maayos para tulungan yung mga na-affect ng pandemic.
at yung ating vaccination program ay mabilis natin ipairal. Maraming salamat po, Mr. President. Salamat, Secretary Chua. Who else would want to yung panel? I need to look at the panel. Itong si, tama, si Dr. Domingo ng Food and Drug. Alam mo, maraming tanong kung may approved na kayo na ibang bakuna aside from the ones that you're using now. Yes, sir. Meron po akong report na maiksi po, update po dun sa mga application po natin ng vaccination, ng mga vaccine po na nag-apply sa atin. Ayan. Sa first slide, please. Sa una po, bandang huli na yan pakilagay sa una. As of March, ito po yung mga status po ng mga vaccination po natin, Mr. President, Senator Bongo, good evening, at saka sa mga cabinet members po. So far po, ang application po natin ng EUA sa FDA ay 5. Nag-grant na po natin ng EUA yung Pfizer Biotech, AstraZeneca, yun pong Sinovac. Pang-apat po yung Gamaleya, yung pong Sputnik V, in-approve na po natin yan last week. Ang pending na lang po natin na application ay yung isang bakuna po na galing sa India, yung Covaxin from Bharat Biotech. Nag-submit po sila nung pong March 9 ng kanila clinical trial data. Kaya tinitignan po ngayon yan ng ating mga vaccine expert panel po natin. So yan lang po yung pending natin, yung 4 approved na po yun. Next slide. Okay. Yun lang po, ito po naman ay sa mga bansa po na gumagamit sa Sinovac. Hanggang ngayon po yung Sinovac, wala pa po silang binibigay sa atin na clinical trial data nila para sa mga ages 60 and above. Kaya hindi pa po natin ma-expand yung kanilang EUA. Hanggang ngayon, 18 to 59 years old at naghihintay lang po tayo ng datos. Totoo po na sa ibang bansa, ginamit muna nila sila sa 18 to 59, tapos nag-expand po sila sa mga elderly, sa mga ibang 11 countries. However, merong 4 na bansa pa po kasi na hindi siya ginagamit sa above 59 years old. Kasama po ang Pilipinas, ang Thailand, ang Chile, at saka yung China. Yung pong bansa na pinanggalingan niya, hindi pa po nila siya ginagamit sa 60 and above dahil nga po kulang pa sila ng datos for the elderly. Kaya dito po sa atin, until magkaroon po ng information and more data on the use of the vaccine in the elderly, ngayon po limited pa ang ating use niya to 18 and 59 years. Meron na rin pong several meetings na nakinonduct ang FDA para po dito sa mga EUA natin. Yun pong 3 kumpanya na alam po natin na approved na po sa US, yung pong sa Moderna, tsaka yung sa Janssen, pati po yung Novavax, yun pong galing naman sa Serum Institute of India. Nakausap na rin po namin ng several times yan at alam na po nila yung requirements and we've encouraged them to start applying already. Pero until now, hindi pa rin po sila nag-a-apply. So pina-follow up naman po namin sila regularly at sinasabi po nag-prepare pa rin po sila ng kanilang application. Next slide, please. At ito lang po for the information of everybody. Alam ko po lahat kayo nakakarinig ng kung ano-ano tungkol po doon sa ivermectin. Yung ivermectin po, gamot po yan for parasites na may mga clinical trial na ginagawa ngayon to see kung makakagaling po siya ng COVID-19. However, naglabas po ng babala ng announcement ng FDA to remind everybody na wag pong gagamit ng ivermectin for animals. Dito po kasi sa atin sa Pilipinas, walang registered na ivermectin for human use para po sa mga alagang aso. Yung pong ivermectin dito at hindi naman po safe gamitin ng mga tao yon. So sinabi po natin na hindi yan pwedeng gamitin ng tao
Tapos meron pong mga grupo ng mga espesyalistang doktor na nag-meeting po nung isang araw at tiningnan po nila lahat ng datos at hindi pa po kasi convincing no yung data, yung evidence for the use of ivermectin. So ang kanilang advice is wag muna, no, it's not yet recommended for the management of COVID-19. But of course, the clinical trials will be going on and if we get more information, then maaari naman pong magbago. Pero sa ngayon, hindi pa po siya kasama sa treatment guidelines ng DOH for COVID-19. Sige, go ahead. Still have... Wala na po sir, tapos na po. Yun na po yung aking update. so, ang PNP, are you there? Yes, sir. Do you have do you have something to report? Yes, sir. There is, sir. So go ahead. I would like to know how. Then we will ask also the si Attorney Abalos kanyang report. Yes, sir. Thank you, Mr. President. To our President, Mayor Rodrigo Roa Duterte, Executive Secretary Salvador Media Diaz, sir, Senator Christopher Lawrence Bongo, sir, other Cabinet Secretaries, Head of Agencies, the AEP Chief of Staff, other officers of the AEP and PNP present, fellow workers in the government, good evening. Allow me to present to you the update of the Philippine National Police in the implementation of AITF Resolution number 104. In order to properly implement the AITF Resolution number 104, the PNP has established quarantine control points to primarily restrict the movement of unauthorized persons to and from the bubble area. The slide shows the authorized person to enter the NCR bubble plus boundaries. Next slide. Guided by the EITF Resolution number 104, the PNP implemented the following protocol to control the movement of people inside the bubble area designated. And these are based on the EITF Resolution number 104. And this has been implemented by all the quarantine facilities of the PNP in NCR, Bulacan, Rizal, Cavite, and Laguna. Next slide. This is the representation of the bubble area and location of 52 established quarantine control points to restrict the movement of an unauthorized person going in and out of the NCR bubble. Additional 9 QCPs were established along SLEX and NLEX within NCR area to restrict the movement and monitor the movement of unauthorized personnel. Of the 52 established quarantine control points, we have 27 control points in Bulacan, 19 in Laguna, 4 in Cavite, and 2 in Rizal provinces. Shown on the screen, as of March 24, 2021, a total of 3,652 personnel were deployed to man the 61 QCPs 24/7 in NCR, Bulacan, Laguna, Cavite, Rizal provinces. Update on the enforcement and monitoring of compliance to the minimum health standard. From August 20, 2020 to March 23, 2021, we have recorded a total of 1.5 violations for minimum public health standard in the entire country. This comprise the 5 common minimum public health violations such as not wearing face mask, not wearing face shield, mass gathering, social and physical distancing, and violation of RA 1133-2 or the non-reporting of noticeable disease.
Based on the data shown, the violation for non-wearing of face mask is consistently the number one violation committed by the public. On the month of September 2020, the violation for non-wearing of face mask at social distancing recorded its highest number of violations. The data for NCR for violations of the minimum health protocols clearly shows that consistent violations of not wearing face masks for the month of November reaches at 39,000 violations. Meanwhile, for Region 3, it is significant to note that non-wearing of face masks is the number one violation committed for the last 8 months, and the highest were recorded in the month of September for a total of 6,248. Next slide. Further, in Pro 4A, next slide, please. In Pro 4A, it recorded also a non-wearing of face masks as the number one violations committed. The month of December and March recorded the highest number of violations. Next slide. Result on the implementation of the uniform curfew hours in NCR from March 15 to March 23, 2021. Shown on the graph is the uniform curfew hours implemented in NCR has yielded this result for the period covered. Manila Police District has the most number of apprehended violators despite the lowest number of deployed curfew implementers. Southern Police District has the second highest number of apprehensions, followed by the Eastern Police District, Northern Police District, with QCPD registering the least number of violators apprehended. The Regional Mobile Force of NCR has apprehended a total of 291 violators. Of the total number of 27,513 violations, 10,000 or 38.39% were fined. While in the areas of Bulacan, Cavite, Laguna, Rizal, which are now part of the bubble, are still awaiting directive from the DILG for the uniform implementation of the curfew hours, just like in NCR. The 4 areas has no curfew being implemented. Assessment. On the recorded mandatory health protocol for the past 8 months, the highest recorded violations is the non-wearing of face masks. As to the number of occurrence of 1.5 million recorded nationwide, NCR recorded the highest number of violators, which is 260,000 or 17.31%. Starting from the month of September 2021, there is an observed downtrend in the recorded violations in the minimum health standards. On the total number of 24,800 recorded violations of the uniform curfew hours in NCR covering the period March 15 to 21, Manila recorded the highest number of violations with 7,288 recorded cases. In comparing the reported of COVID cases versus the reported violations in compliance to the minimum health standards and curfew in NCR area covering the period March 15 to 22, there is an observed decrease in the reported of COVID cases in 6 days after the implementation of the uniform curfew hours. Continued support to the LGUs and other government agencies in charge of the expanded socio-economic activities in the strict implementation of curfew and minimum health standard. The PNP sustained the massive information drive in compliance to the minimum health standards. Also, we are recommending that the inclusion of the deployed GTF personnel in the priority of the vaccination program, if possible. Mr. President,
Despite some challenges and limitation, the PMP is very proud to say that we have done our best and accomplished a lot of breakthrough and milestones. We have shown time and again that with the aid of Almighty and by working together with other agencies, inspiring each other and subordinating personal interests for the attainment of common visions and goals, joint objectives, and interests of our organization and country, we could achieve greater things. The PNP assures you, Mr. President, and the public that we will continue to defend the weak and maintain the rights of the afflicted one and the destitute and deliver them to the hands of our workers. With this, thank you very much at mabuhay po tayong lahat. Thank you po, Mr. President. Chairman Abalos, Yes, sir. can you give me a report of what Yes, sir. is happening? Magandang gabi po, mahal na Presidente, Senator Bongo, Executive Secretary Medialdia, sa mga cabinet members po, General De Bolsinas, to my fellow colleagues in government, magandang gabi po sa inyo. Mr. President, this is the Metro Manila situation. Right now, we've got 216 cases in the NCR and 21,000 cases with 5,000 deaths. Next, please. Well, I would just like to point this out, Mr. President, as a backgrounder. Noong pong February 22, ito po yung talagang napakababa ng kaso sa NCR na pinag-iisipan noon na baka mag-MGCQ na lang. No? In fact, nag-present po ang economic team noon na medyo luwagan at sabi nga ng mga mayor, baka pwede nang luwagan. At that time po, ang kaso is 3,767. Pero kung maalala po ninyo, ang sabi po ninyo ay wag muna dahil po i-GCQ na lang. No? So it was vetoed by you, Mr. President. And true enough, nagulat po ang mga tiga-Kalakang Maynila in just a period of 3 weeks, 3 linggo lang po, from 3,767, ang kaso ng active cases ay halos 3.5%, naging 12,029. No? So next please, next slide. So dahil po rito, dahil biglang yung spike na ito, talagang nabigla po ang mga alkalde ng Metro Manila kaysa po magkanya-kanya, kasi po yung mahirap magkanya-kanya sa Kalakang Maynila dahil iisang lugar lang po kami, we have very porous borders. So nagkaisa po mga alkalde na magkaroon ng tinatawag na curfew. This was March 15 po ito, March 15, which is from 10 o'clock to 5 o'clock in the morning po. Next please, next slide. At hindi lamang po curfew, ang ginawa rin po ng mga alkalde ay tinaasan po no, yung edad no, na po pwedeng po pwede. Bawal po ang 17 and below na lumabas, no? Hindi 15, 17 and below. So ang pwede lang is between 18 to 65. Again, lahat ng alkalde ng Metro Maynila ay nakaisa po rito. No? Mas maganda yung uniform po ang kanilang policy. So within this period, ano po ang ginawa ng mga alkalde ng Kalakang Maynila? Next slide please. Ito po, talagang we really had talagang massive interventions. No? We've got contact tracing, very aggressive po. Nagbigay po si Secretary Beans, ang PNP. Mamaya, explain ko po yung mga binigay ng PNP po rito at ng MMDA. Aggressive community testing, isolation, and granular lockdowns. Next, please. Sa contact tracing po, dahil napaka-importanting malaman, dahil kung may isang taong paikot-ikot, baka makahawa siya, dapat mahanap kagad siya. Nag-allocate po ng 300 contact tracers sa 17 LGUs ang MMDA. Samantala ang PNP, no, of course, marami pong salamat sa PNP, kay Yusek Flores po, Bernie, ang 362 virtual contact tracers. No? This is on top, Mr. President, sa mga contact tracers pa ng mga LGUs. Marami po rin po ang mga alkalding kani-kanyang contact tracers. So ito po ay talagang tinutukan po ng husto. Next slide, please. Ngayon, ito pong aggressive community testing, napakamahal po ng mga tinatawag na swabbing, halos 4,000 ang isa. Pero nagpapasalamat po kami kay Secretary Vince at sa Aitf, sa Red Cross, nabigyan po ang Kalakang Maynila ng kulang-kulang 25,000. No?
So dahil po rito, kung makikita po natin, in just a period of 6 days, 6 na araw, 23,595 has been swabbed or a daily average of 3,933. Itong numero po to, Mr. President, ay isa sa pinakamalaki pong nagawang swabbing. No? So this is also on top of the LGU testing. Bukod pa ho ang mga test na ginagawa na kanya-kanya ng LGU. Next please. At hindi lang po yun, napaka-importante na maiwalay po kagad, no, yung mga asymptomatic. Kasi kung minsan, sabihin na iba, asymptomatic ako, sa bahay na po ako, no? Delikado rin po yun dahil sabi nga ni Secretary Duque, talagang yun ang mga nakakahawa. Kung minsan, lumalabas ng bahay. Kaya bukod po doon sa isolation facilities sa mga LGU, ay ang MMDA po, ito pong Oplan Kalinga, no, ng Office of the Civilian Defense, ay tumutulong po tayo dito at ito po yung mga hotel na nakuha. Ang occupancy rate po sa ngayon ay 91%. At hindi lamang po yun, ako'y nagpapasalamat po kay Secretary Duque dahil sumulat po kami kay Secretary Briones para hihiramin po yung mga eskwelahan. No? Kasi napakalaking bagay na imbis na mag-hotel, baka pwedeng sa eskwelahan na lang po yung mga ibang may sakit, asymptomatic, at bukod po rito ay maghamit din sa vaccination. Hawak ko nga ho itong sulat na pinapayagan po ni Secretary Briones ito, kaya nagpapasalamat din po kami sa DepEd. Malaking tulong po ito talaga sa lahat ng mga alkalde po ng Kalakang, Maynila. Next please. Ngayon po, bukod po rito ay may tinatawag kaming temporary treatment and monitoring facilities. No? Ito po yung para sa mga positive na may mild. No? Imbis na sumiksik po sila sa ospital, siguro sa ospital dapat yung medyo iba na ho ang kaso. Pero kung ang kaso naman nila ay for monitoring lang, temporary, for mild na symptomatic po, ano, baka pwedeng dito muna sa tinatawag ni Secretary Duking TTMF isolation facilities. So ito po yung mga nakuha po namin at sa ngayon po ang occupancy dito is about 71.48%. Next slide please. Ngayon, bukod po ron sa ginawa na po ang testing, ang lockdown, talagang masusian po for 1 week. Ito po pinaka-importante sa lahat at ito po sinasabi ni Secretary Carl. Imbis na isarado buong Kalakang, Maynila, ang ginawa po ng mga alkalde ay pinpoint nila ang tinatawag nating mga kaso. No? May mga clusters of cases kasi, let's say isang kalye lamang o isang barangay na pwede nila ipasarado. So all in all, it's about 169 ang nandito po, no? Nakatalata na lockdown, na lockdowns ang nagawa po ng mga alkalde ng Kalakang, Maynila in a period of 6 days. No? Mahirap din gawin ito dahil papakainin mo yung mga tao, talagang gumagastos po ang mga mayor dito, pero napaka-importanting gawin ito. Ngayon, dahil po dito, next please, next slide. Ngayon po, let me give you, sir, Mr. President, no? Ito nakita ko lang kanina, no? Gusto ko nga ipakita ko din kay Secretary Duque. Yung dalawang slide po sa taas, hindi ko na po nilagay kung anong LGU ito, no? But if you will notice the red line po, pataas, ito po ay yung tinatawag na active case, no? Yung death pababa ay yung blue. Kung papansinin po niyo po, ang spike talagang pataas, talagang sobrang pataas pa rin, hindi tumitigil. But tignan po natin sa baba. Ito po yung lungsod ng Pasay. Bakit ko po kinuha ang Pasay? Sapagkat kung matatandaan po ninyo, yung Pasay ang unang tinamaan nito. No? And I do believe personally, baka ito yung mga unang mga variants. Kaya Pasay came ahead before the March 15. Siguro nauna siya ng mga 8 or even 10 days before. Pero tignan po natin yung record ng Pasay. Yung pong pula, pataas pero at the height, no? Siguro ang spike niya from March 9 to 12 is about from 515 to 735. That's a difference of 220. Isipin nyo, 220 nag-spike, tapos nag-spike na naman 88. Pero hopefully, ngayon, parang nagpa-plateau na siya, no? 33 na lang. From a high of 220, 88, nag-42 na lang po. Sana po, sa ginawang efforts na ito ng mga LGU, sana ganito na ho ang maging trend. At nagpapasalamat din ako sa Aitf na
gawa po sila nung March 30. I'm sorry, malabo po ang mata ko. I think this was March 22, ano? March 20, ng isang IATF resolution na yung ibabubble na ang NCR. At nakalagay na nga ho rito, pinag-isipan talaga ito yung mga activities. Karamihan nga po yung sinasabi ni Secretary Carchua. Next, please. At bukod po rito, dahil po itong issues about gene and spas, ito po yung binigay ng DTI for the mayors para mga mayors mag-decide. Gumawa rin po ng resolusyon ng mga mayors. Again, no, isang boses lang ang Metro Manila. Kailangan po ito dahil mahirap pa iba-iba, baka lilipat lang po like the gym. Kung bukas po sa Quezon City, kunyari, tapos pasarado naman dito sa isa, maglilipatan lang po lahat sa Quezon City and vice versa, no? Or even let's say sa Mandaluyong o sa Makati. So kailangan pare-pareho. So dahil po rito ay nagkaroon din ng resolution, at sa resolution ito sinasabi lahat po ng spa, lahat ng gym at internet cafe po ay ipapasarado. So asahan niyo po sa Kalakang, Maynila, lahat po ng alkalde, walang malaki, walang maliit, iisa lamang po ang boses. At masaya kami dahil hindi lang Metro Manila, ngayon kasama pa namin ang mga tiga Rizal, ang mga tiga Bulacan, ang mga tiga Laguna, at mga tiga Cavite. Next slide, please. Okay. So maraming salamat po, Mr. President. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. Lahat naman siguro nakapag-report na. I think sa DILG na lang ang kulang if you have something to report or to say. Ang iyong medyo mabigat ang DILG kasi alam mo, Secretary, karamihan ng mga follow-up, contact, tracing, nasa iyo yan nasa inyo, karamihan. But, at your disposal is may PNP ka, the local government is always under your supervision, and you can ask them to help also. You have something to report? Yes, Mr. President, thank you very much, and good evening to everyone. Go ahead. I'll be giving updates on the preparations being made by the LGUs as far as the vaccination program. There are only 2 slides. However, let me just show the first 2 slides that would show yung efforts ng NCR in coordination with MMDA Chair, Chairman Abalos. This is after our consultation with DOH Secretary Duque. Nung tumataas pa lang yung bilang ng cases sa NCR, ay immediately nag-respond na yung MMDA at tumulong po dito ang PNP. So nung umpisa pa lang po, Pasay pa lang yung tumataas. Ang tulong-tulong na po. And in fact, other LGUs as far as Parañaque, Nabotas ay tumulong na po ng nagdagdag ng contact tracers sa Pasay. And then our PNP also augmented so that ito na po ay ayon na rin sa utos nyo na paigtingin natin ang implementation ng minimum health standard sa barangay level. So katulong po ay mga barangay tanod and barangay officials and with the PNP. So kaya po napababaan natin yung cases sa Pasay, magamat napababaan natin ito. So, nagkaroon din ng spike sa other areas, and so ang ginawa po natin ay nag-augment din tayo ng contact tracers coming from other regions, although virtually lang ang kanilang ginagawa. So ito po yung mga nag-conduct ng checkpoints, patrols, and then a granular lockdown, and then other implementation of minimum health standards. So ito lang po yung nagpapakita ng mga efforts na ginawa natin together with MMDA and the PNP. Now on the preparation of the LGUs
insofar as the vaccination program is concerned. The next chart would show the activities. Kindly show the next slide, please. We have directed them to prepare some activities so that just in time for the arrival of the vaccines in the respective areas, at least we are prepared. So, require natin, for example, na magkaroon sila ng communication plan and then or information campaign. And so far, we already have 939 LGUs, which comprise 57% na nag-conduct na ng information campaign. And then, following the priority list, inutay-utay po natin ito so that kung sino yung mauuna na babakunahan, ay meron na silang prepared na master list. So, as far as the master listing of health human resources, yung mga doctors, nurses, midwives, tapos na po ito at nag-umpisa na rin naman. But so far, per our record, 961 have their respective master list. And then, sinunod po natin yung master list ng senior citizens. At 807 na rin po ang LGUs na nakapag-prepare nito. And then, ayon na rin po sa kautusan ng ating mahal na Pangulo na kung pwede, unahin natin yung mga indigents, especially yung mga informal settlers, after the senior citizens. So, iniwalay na po natin yung master list nito. So far, we have 719 LGUs who have already their master list. And then, of course, followed by the other eligibles, andyan na po yung nabanggit kanina yung 8.4 according to the priority list. The next chart is the continuation of the other activities. They have already identified also the vaccination sites. So yung 957 LGUs ay nakapag-identify na po ng 3,710 vaccination sites. And then yung cold chain storage naman or warehouses, meron na ring 1,543, yung 748 na LGUs. And then we require them also to conduct vaccination simulation exercises, and so far 530 have already conducted simulation exercises. A total of 995 na ang kinandak nila, yung iba pa ulit-ulit. Now, for other logistical requirements, for example, ambulance, and then yung nasabi nyo po na kung pwedeng yung buses, na kung pwedeng convert for vaccination site, and then kung meron silang other transport facilities, yung generator sets, at least 898 LGUs na po ang meron ito. And then we also require them to convert yung kanilang Emergency Operation Center from COVID-19 EOC to now the vaccine EOC. And then the last po yung mobilization on preparation of our barangay personnel. Ito po yung nabanggit ng ating presidente na dapat katulong natin ang mga barangay officials, especially the barangay tanods and then the BERTs or the barangay health emergency response teams. So 893 na po ang preparado na ng mga barangay, totaling 55%. So overall, Mr. President, more than 50% of our LGUs are prepared for the vaccination. And that would be all. Thank you very much. Salamat. I think we'll wind up. But before that, I'm going to read our continuing effort to purge government of misfits. Yung napaalis, this time I will focus on the PDEA. Ang napaalis, Angelito Aragona, Intelligence Officer, Philippine Drug Enforcement Agency. Grave misconduct for
testing positive for drug use. Loko na. Prior to his dismissal, Mr. Aragona was dropped from the roles on May 28, 2019. Hence, the accessory penalties of cancellation of eligibility, forfeiture of retirement benefits, and permanent disqualification from holding public office and barring from taking civil service examination. Ang sunod si Alan Alfred Wisit, Intelligence Officer, grave misconduct. Hindi ko na lang basahin kasalanan. Puro ito Marvin Pabalate, dismissed. Henry Saclao, dismissed. Itong gagon to. For demanding and receiving money from the examinees of the NAPOLCOM computer-assisted examinations in exchange for facilitating their passing. Mayroon talagang ahas, baski saan. Cirilio Dangay o Dangay for exacting money from police recruits and deceiving them into believing that he could facilitate the processing of their police eligibilities and waivers. Alam mo, kayo bang mga gago? Hindi ako magdalawang isip ma-dismiss kayo. Alam mo kung bakit? Maraming Pilipino dyan sa labas na walang trabaho, nangangailangan ng trabaho. There are a lot of Filipinos jobless, qualified but no opportunity. Kaya ako, ang sabi ko, wag na yung suspension. Pag nag-misconduct na gano'n, dismiss mo na kaagad. Maraming gustong we are producing graduates of criminology, so many, maybe thousands of them. Maraming gustong magpulis. So, hindi ko kayo, kunting magkamali lang, diretso, labas na kayo. At maraming papalit sa inyo. Also, yung mga gustong magpulis, huwag kayong magbigay. Sabi ko sa inyo, kung may maghingi, para ipapasa kayo o pahirapan kayo, 8888. Sabihin mo kung sino yung tao. Huwag mo lang ilagay pangalan mo. Report mo lang. Kung gusto mo, magpunta ka dito sa aking opisina, sabihin mo lang dyan sa gwardiya na gusto mong magreklamo dahil ganon. Sabi naman ni Mayor na pwede kaming lumapit sa kanya, sa opisina niya. At nakikinig naman yung mga, basta totohanan yan, hingi ng pera, kung ano-anong kalukuhan, sa mga lahat, babae o lalaki na maging pulis. Anything that is out of the rules, papatulan ko yan. Medyo humihina na ang negosyo sa gobyerno sa Kotong, DPWH, hindi pa ako nag-umpisa ng balasa. What those that have been mentioned, they continue to just floating status. Maybe until the end of my term. Kung hindi ko makayang paalis, I am also filing cases against you sa ombudsman. The ombudsman can be of great help. But kung hindi pa walang matagalan pa, yung napangalanan ko dito, hindi na kayo makabalik sa gano'n. Ibalik ko kayo puro tawag na sa amin, karate. Yan. Karate dito, karate, pera doon, pera dito. Yan ang mahirap.
kasi ang gobyerno hindi atin. This is not a private property of anybody. It belongs to the people of the Philippines. So, bantay kayo. Kung hindi pa ako na, if you are not yet convinced that I'm dead serious, then that would be your undoing. Maraming salamat po sa pakinig ninyo sa amin. I hope you have accumulated more knowledge about government and how we work. Thank you again.